Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga mga kababayan. Ako si Cecil Villarosa at ito ang pilot episode ng Usapang Tol dito sa himpilang DWIZ at live niyo po kaming nasusubaybayan sa Aliw TV. Kasama ko dito sa programa walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tolentino. Good morning, Senator. Magandang umaga, Cecil. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Si Cecil po ang ating co-anchor dito sa programang inyong aabangan tuwing Lunes hanggang Biyernes. Magandang umaga sa ating mga kababayan nakasubaybay ngayon at nakikinig sa radyo, nanonood sa TV at sa mga social media pages. Nako, Senator Tolentino, itong ating programang Usapang Tol, magbibigay po ito ng bagong perspektibo sa bawat umaga ng ating mga taga-subaybay. Isang buong oras po ito na hitik sa impormasyong kailangan nilang malaman. Mga isyung na papanahon ng ating pag-uusapan at syempre, nandyan din po ang mga balitang dito ninyo unang mapapakinggan. Nga Lunes hanggang Biyernes ito, kaya bawat araw iba't ibang isyu ang ating tatalakayin. Meron din tayong kumustahan sa mga kababayan natin sa abroad at mga updates mula sa iba't ibang sektor kagaya ng agrikultura, pagninegosyo, mga trabaho at isyu sa mga barabarangay. Ay talaga naman pong kaabang-abang, Senator Tol, yung iyong mga nabanggit at tiyak po na magiging mas exciting ang bawat umaga ng ating mga kababayan. Alam mo ba, Cecil, meron din tayong team na mag-iikot sa mga palengke dito sa Metro Manila. Ang mission nila, hindi lamang maihatid ang update ng mga presyo ng pangunahing bilihin. Dahil bawat palengke na iikutan, kada araw kung sino-sino ang matsyempuhan, meron din tayong sorpresa para sa kanila. Meron tayong, basta sorpresa. Nako, ayan po ang abangan, at talagang masaya yan, Senator Tol, dahil yung mga nakapwesto dyan sa mga pamilihang bayan, nako, ano pang hinihintay nyo? Tutok na sa Usapang Tol pagsapit ng 6:00 ng umaga. Hindi lang yan, Cecil, mabubusog sila sa mga bagong impormasyong ihahatid natin sa mga interviews na mahalagang personalidad para mapag-usapan ang napapanahong issue. Araw-araw yan, kaya tutok na po dito sa DWIZ. Sa mga gusto pong sumali sa ating usapan at talakayan, syempre, Senator Tol, kasama ang ating mga kababayan, pwede po kayo mag-participate sa ating diskusyon. Yan po ay sa pamamagitan po ng DWIZ 882 Facebook page at via hotline 847-01750 hanggang 54 o di kaya po, pwede po kayo magpadala ng mensahe sa pamamagitan po ng aming text line sa 0999-376-6768. Tayo po ay napapanood ng live, Senator Tolentino, via Aliw TV at live din po tayong namomonitor na susubaybayan sa mga regional station ng DWIZ. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Narito na ang headlines para sa Usapang Tol ngayong araw ng Lunes, ika-26 ng Pebrero, taong 2024. 3 panukalang batas lalagdaan na ni PBBM ngayong araw. 350 peso wage legislated hike bill gumugulong na sa Kamara. DWIZ Balita. Paggunita ng ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, mapayapa. Kahalagahan ng kasaysayan, iginiit ni PBBM. DWIZ Balita.
Sa gitna ng issue sa People's Initiative, hiwalay na investigasyon sa AKAP Fund, ilalarga na ng Senado. DWIZ Balita. Local Water Utilities Administration Chief sinibak ni PBBM. DWIZ Balita. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon sa detalye ng mga balita, nakatakdang lagdaan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 3 panukalang batas, kasama ang isang bill na nagsusulong ng mga pagbabago sa mga benepisyo para sa mga senior citizen. Napatid na magiging ganap ng batas ang panukalang magpapalawak ng benepisyo para sa mga lolo at lola o ang pag-amyenda sa Republic Act 11,983 o Centenarian Act. Sa ilalim ng panukala, ang mga senior citizen na umabot sa edad na 80 anyos ay dapat na makatanggap ng 10,000 pesos habang 90 anyos naman ay makakatanggap ng cash gift na 20,000 pesos. Ang mga nakatatanda naman na umabot na ng 100-year-old ay patuloy pa ring makatatanggap ng 100,000 pesos cash gift bukod pa sa sulat ng pagbati mula sa Pangulo. Nakatakda ring pirmahan ng Pangulo ang Tatak Pinoy Act na layuning palakasin at ipakilala ang mga lokal na produkto at serbisyo sa Pilipinas. Bukod po dyan, sinasabing nalagdaan din ng Presidente ang Magna Carta of Filipino Seafarers na naglalayong magbigay ng mga karagdagang benepisyo at proteksyon para sa mga Filipino seafarers. DWIZ Balita. Yes, Senator Tol, naku, kaabang-abang itong lalagdaan ng Pangulo ng mga panukalang batas, ano? At pero bago tayo dumako sa detalye ng mga lalagdaang batas at kung ano ang inyong importanteng komento, ipuntahan muna natin itong napakahalagang balita, Senator Tol, dahil ang 350 pesos na arawang aumento sa sahod ng mga manggagawa pinag-aaralan na ng Kamara. May report po tungkol sa balitang yan si Patrol number 11 Tina Nolasco. Tina. Sinusuri ni House Majority Leader Manix Dalipe kung posibleng maitaas ng 150 pesos hanggang 350 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito'y matapos anyang ipag-utos ni House Speaker Martin Romualdez na humanap ng epektibong pamamaraan upang maitaas ang nauuwing sahod ng mga manggagawa, kabilang na ang legislated wage hike o pagbabago sa mekanismo ng Regional Wage Board. Ayon kay Dalipe, napagkasunduan kasi ng mga kongresista sa kanilang ginawang consensus na masyadong maliit at hindi makatutugon sa pangailangan ng mga manggagawa ang panukalang 100 pesos sa taas sahod na una nang nakalusot sa Senado. Kasabay nito, tiniyak ng kongresista na handa ang House Committee on Labor and Employment na bigyang prioridad ang pag-aaral sa mga panukalang kaugnay sa aumento sa sahod. Kung maaalala, ilan ring mga mabatas ang nagsabi ng posibleng masamang epekto naman ng itinutulak na taas sahod sa parte ng mga maliliit na negosyo. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa MP lang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Maraming salamat, Tina Nolasco, kaugnay sa mahalagang balitang yan. Pero Senator Tol, balikan natin yung issue tungkol sa mga lalagdaang panukalang batas ni Presidente Marcos. Particularly yung benepisyo para dun sa mga edad 80 and 90 years old. Anong masasabi mo tungkol dyan, Senator Tol? Mamaya nga yun, pagkatapos nitong programang ito, papunta na po tayo sa Malacanang para saksihan yung signing ceremony. So 3 batas yan. Yung una, yung sa
sa ating mga centenarian, ang mangyayari po dyan, tama yun sa balita mo kanina, 10,000, 20,000, hindi na kailangan hintayin pa na maging 100 years old para mabigyan ng 100,000. At yung dalawang batas, isa po tayo sa mga nagsulong nito, yung Tatak Pinoy Act. Yung sa akin pong version, yung Buy Filipino First. So, yung mga produkto ng tela, mga sapatos, kung kayang isupply ng ating mga producers dito, ayun dapat ang unang bigyan ng pagkakataon mabenta sa merkado. Pangalawa, yung batas sa seafarers, tayo po ay nalulugod dito dahil mabibigyan ng karapatan ang daang libo nating mga seaman na nasa iba't ibang bansa nakasakay sa mga barko at yung mga benepisyo nila maliwanag dito. At nailagay din natin ang kaunting provision sa batas na ito. Sana hindi mabito na kung saan yung ating mga seafarers ay pwedeng lumahok sa Philippine Navy Reserve, yung 800,000 seaman natin. So, excited po lahat para sa tatlong batas na ito. Sa palagay ko, ang ating mga seaman ay matutuwa dito, ang ating mga senior citizens at ang ating mga producers din dahil competitive naman talaga ang mga produkto ng ating bansa. Ay, napakahalaga po ng mga panukalangan, Senator, para sa ekonomiya, no? Particularly itong ating mga seaman, kumbaga kinikilala yan sa buong mundo Ano po yung husay at kapasidad ng ating mga kababayang seafarers. Samantala, yes, Senator. At tama rin kasi ngayong hapong ito, aprobahan sa third reading yung batas na sinusulong ko, yung Maritime Zones Law. At tungkol din sa dagat po yan. At kagaya nun sa Seafarers Act na pipirmahan mamaya. Yan, abangan natin, Senator, yung magiging pagpasa ng Maritime Zones Bill na yan. Samantala, balik po tayo sa iba pang mga balita. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Naging mapayapa sa pangkalahatan ang isinagawang kaliwat kanang kilos protesta kasabay ng ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ito'y ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Walang naitalang untoward incident ang pulisya kasabay ng mga pagkilos kahapon. Ilan sa mga pinagdausan ng kilos protesta ay Ayala Avenue sa Makati City, Maynila at mini-concert sa People Power Monument. Samantala, nakiisa rin ang grupong Piston sa pagkasa ng demonstrasyon bilang pagtutol sa PUV Modernization Program. Nabatid na nasa 1,000 pulis ng Quezon City Police District ang idineploy sa vicinity ng People Power Shrine sa White Plains sa EDSA kahapon para tiyakin ang seguridad sa lugar. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng kasaysayan at kanyang hinimok ang publiko na magbasa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag kasabay ng ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution at tugon niya ito sa liham ng isang Erica na nagsabing ang mga tao ay may distorted o baluktot na ideya sa politika. Ayon kay Pangulong Marcos, napakahalaga ng interes ni Erica sa kasaysayan dahil maraming matututunan dito ang lahat dito. Dagdag pa ng presidente, kailangan ng mamamayan na magbasa ng iba't ibang material habang kinikilala ang paglaganap ng pekeng balita. DWIZ Balita. Nanawagan naman si Senator Amy Marcos sa Department of Budget and Management na huwag munang ilabas ang 26.7 billion pesos na pondo ng kontrobersyal na AKAP ng DSWD. Ipinuto ng senador na kailangan munang linawin ng DSWD ang mga bumabalot na issue sa bagong programa. Nakakatakot anya na napakalaki ng pondo ng programa pero kahit implementing rules and regulations at kung kanino ito mapupunta ay wala pa ang ahensya. Desidido rin ang presidential sister na ilarga ang hiwalay na investigasyon sa AKAP na pinaghihinalaang nagagamit sa hulan sa People's Initiative. Nanindigan din si Super Ate na walang benepisyaryo ng 4Ps ang nawala ng ayuda sa kanyang ni-realign na pondo sa ibang social amelioration program. Gayunman ang problema anya, ibinunyag niya ang sumulpot na bilyones na pondo ng AKAP kaya siya pinupulutan ngayon ng mga kongresista. Sinabi pa ni Senator Marcos na natuwa pa nga ang DSWD sa realignment ng pondo dahil napakinabangan ito ng milyong-milyong mahihirap na Pilipino.
DWIZ Balita. Tanggap tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Legislated wage hike dapat daw suportahan sa halip na kontrahin ng Labor Department. May balitang hatid si Patrol 19 Celi Bueno. Nagtataka si Senator Chis Escudero kung bakit umaalma ang Department of Labor and Employment sa panukalang batas na magdadagdag ng 100 pesos sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor, gayong dapat nitong kampihan ang mga manggagawa. Reaksyon nito ni Senator Chis Escudero sa naging babala ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na maaaring tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kapag pinatupad ang dagdag na 100 piso sa daily minimum wage ng mga obrero. Ipinaalala ni Escudero na ang pangunahing tungkulin ng DOLE ay sulong ang kapakanan ng mga manggagawa at hindi para harangin ang anumang legislation na naglalayong mapahusay ang kalagayan ng labor force. Giit ng Senador, mahabang panahon nang nagtitiis ang ating mga manggagawa, kaya sana'y magpasa rin ang Kamara ng kahalintulad na panukalang batas para madagdagan ang sahod ng mga obrero. Bagamat approve na sa Senado ang panukalang legislated wage hike, sa ngayon ay hindi pa ito umuusad sa Kamara de Representantes. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Napakamasalimuot na usapin, Senator, nitong wage hike. Oo nga, kasi yung ang version ng Senado, 100 pesos. Ang ibang mga employers, mga confederation ay umaangal, mataas yung 100 pesos. Subalit, ang proposal na binalita kanina ay yung 350 naman sa Kamara. Tama po si Senator Chis Escudero na bakit umaangal ang kumukontra ang DOLE. Samantalang may karapatan din naman silang kumilos doon. Matagal lang yung mga regional wage boards. So siguro, nainip na ang Kongreso, medyo mabagal ang Labor Department. Subalit tingnan natin kung saan usa ditong 350 ng lower house. Baka i-reconcile yan doon sa 100 pesos ng Senado. Opo, kasi talagang kailangan na rin naman talaga agapayan ang mga ordinaryong manggagawa dahil inflation. Lalo na ngayon, Senator Tol, di ba nagtataasan ang presyo ng mga bilihin, presyo ng bigas, presyo ng isda, at presyo ng iba pang produktong pang-agrikultura. Yan, isa po yan sa ating babantayan, yung issue niya ng legislated wage hike. Samantala, balik po tayo sa iba pang mga balita. DWIZ Balita. Sinibak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Local Water Utilities Administration Administrator Vicente Homer Reville. Ito ay matapos magtalaga si PBBM ng bagong pinuno ng ahensya sa katauhan ni Jose Moises Salonga. Batay sa appointment papers na may petsang February 19, 2024, ipinagkakatiwala ng Presidente kay Salonga ang pinakamataas na posisyon sa LUWA. Si LUWA Chief Reville ay dating vice-gobernador ng Masbate na matatandaang itinalaga ni Pangulong Marcos bilang LUWA Chief noong Pebrero 2023. Gaya naman ni Reville, si Salonga ay isa ring abogado na sinasabing naglaan na ng halos buong karera niya bilang manananggol sa energy sector. DWIZ Balita. Marcos Administration, ginagawa ang lahat upang maging sapat ang rice production at maiwasan ang importasyon. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Gilbert Perdes. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa raw ng kanyang administrasyon ang lahat upang matiyak ang sapat na supply ng bigas nang hindi na kinakailangan mag-angkat pa sa ibang bansa. Sa kanyang pinakahuling vlog, ipinaliwanag ni PBBM ang tunay daw na dahilan ng patuloy na mataas na presyo ng bigas na ayon sa kanyang pag-aaral
ay hindi raw sa lokal ng pinagmumulan kundi dulot daw ito ng epekto ng mga panlabas na kaganapan o yung tinatawag na external shocks. Isa sa mga ito raw ay ang pagtaas ng presyo ng langis na direktang nakakaapekto naman sa presyo ng mga ginagamit na pataba sa pagtatanim o agrikultura. Binanggit pa ng presidente na kahit ang mga bansang nag-export ng bigas tulad ng Vietnam at Thailand na kadalasang pinagkukunan natin ng supply ay nakakaranas din ng mataas na presyo ng bigas. Dahil dito, sinabi ni Pangulong Marcos na layunin ng kanyang pamahalaan na taasan ang produksyon ng bigas sa bansa upang hindi na kailangang umangkat pa at mapanatiling stable ang presyo ng bigas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. DWIZ Balita. Senator Tol, yung PSA, Philippine Statistics Authority, based on dun sa pinakahuli nilang nilabas na ulat, isa yung bigas dun sa nagtala ng kumbaga pinakamataas na pagtaas ng inflation. Kaya itong binabanggit ng Pangulo na kailangan matutukan yung rice production, I think very, very important po ito. Timely yun. Timely yun kasi basic natin yan yung bigas. Pero ang hirap timbangin, El Nino ngayon, tapos sa lasalabat yung problema, sa pataba, tapos kanina yung isang balita na binasa, yung natanggal yung sa luwa, tungkol din sa tubig yan. So lahat po yan ay interrelated. Siguro po ang isang dapat abangan natin kung ano ang gagawin ng Department of Agriculture. Kasi sinasabi nila, meron daw mga bahagi ng Pilipinas na halos 300 na. Hindi nga ako makapaniwala. 300 bawat ektarya kaban na ani. At ang tinutukoy yata ay sa bandang norte. So siguro ang Department of Agriculture dapat mapalaganap itong konseptong ito. Hindi lang sa norte kung hindi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At saka isa pa sa dapat matugunan, Senator Tol, kung papaano matutugunan yung inaasahan na magiging epekto ng El Nino phenomenon. Correct. At, dati 8 probinsya lang, ngayon marami na 40 o higit 4 na po. Base po doon sa pinakahuling report ng Pag-asa na mga bilang ng mga probinsya yung apektado po ng El Nino phenomenon. Ayan. Abangan natin yan kung ano mangyayari kasi pati yung irigasyon, problema natin ngayon. Ang sinasabi naman ng DA, meron daw mga dam tayo na pwedeng pakawalan naman ng isda para makatulong naman daw sila sa fish production. So, kaya sinasabi ko, interrelated lahat po ito. Ayan. Isa yan sa ating mga tututukan in the coming days, Senator Tol. Correct. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Alamin kung ano ang weather for today sa DWIZ Napapanahong Balita. Alamin naman natin ang ulat panahon mula kay Veronica Torres ng Pag-asa. Magandang umaga po sa inyo, Senator Francis at Miss Cecil, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DWIZ. Sa kasalukuyan ay amihan o northeast monsoon nakakaapekto sa May Luzon at easterlies naman o mainit na hangin galing karagatang Pasipiko nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil nga sa amihan, asahan natin maulap na papawirin, may mga mahihinang pagulan sa may Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa na may hinang pag-ulan. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies din, pero mga localized thunderstorms naman ang posible. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalawot sa may northern Luzon at silangang bahagi ng ating bansa dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. Wala rin naman tayong namomonitor na low pressure area man o bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres. Hi, Miss Veronica.
Yes, ma'am. Yes, Miss Veronica, oo, kasi El Nino phenomenon, pero bagamat amihan, nababanggit mo, amihan pa rin yung nakakaapekto sa ating lagay ng panahon. Pero mainit na Matindi na yung init, di ba, Senator Tol? Kailan ba natin mapapaaga ba yung deklarasyon, possibly, ng panahon ng tagtuyot? Opo, sa ngayon, nagiging mainit po nung mga nakaraang araw dahil yung amihan na usually na nakaka-apekto sa atin ay medyo nasa may north natin naging banda. And then, yung deklarasyon ng tag-init or tagtuyot around second week ng March. And then, may climate forum tayo sa mga susunod na araw. Then, posibleng matakil din yung impormasyon tungkol sa may El Nino and other information about sa ating climate po. Isa na lang, Beth, isa na lang. Ngayon ay nagdiriwang ng Panagbenga Festival sa lungsod ng Baguio. Kumusta sa Baguio? Mainit ba? Malamig? Kumusta yung yung panahon natin doon? Dami nating mga kababayan na nasa Baguio City ngayon. Opo, kung sa may Baguio area naman, inaasahan natin yung partly cloudy to cloudy skies condition, mga may hinang pag-ulan. Then may kalamigan pa rin sa area ng Baguio, although hindi na kasing lamig po katulad nung buwan ng Enero. Yun, kaya yung mga kababayan natin sa Baguio, kailangan pa mag-jacket. O, pwede pa rin naman po mag-jacket, although tingnan na lang natin kapag tanghali kung may kainitan pa din. Pero amihan pa rin naman na nakaka-apekto sa Baguio, kaya may kalamigan pa rin naman po tayong mararamdaman. Alright, marami pong salamat. Salamat, Veronica. Ma'am Veronica. Salamat din po. DWIZ Balita. Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa Usapang Tol, Senator Tol. Alamin muna natin yung presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Naroon po, napaka-importante niyan, Senator Tol. At naroon po ang ating kasamang si Beth Samson. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Miss Beth? Yes, good morning. Good morning, Senator Tol Francis Tolentino and Miss Cecil Villarosa. Tama-tama, kabababaya ko mo lang sa aking kabayo. So, nagpunta na kagad ako sa presyo ng bigas. Dito sa Valinta Public Market, ang pandan rice o special rice is 55 pesos, 52 pesos ang buko pandan, 50 ang premium grade local rice, 49 pesos imported, 58 pesos naman ang coco pandan, ang denorado, 60 pesos, 54 ang premium rice, 60 pesos ang wagwag at ang malagkit ay 60 pesos. Ayan, ang mga presyo natin sa bigas sa ating screen. Anyway, lumibot naman ako kanina sa presyo ng gulay. Yung bawang natin ay 150 per kilo. Ang sibuyas bumaba, Cecil, bumaba ang sibuyas. Both red and yung white sibuyas ay 90 pesos na lang, dating 110, nag-120. At itong kamatis ay kumambyo, naging 110 at meron ding 120, yung pulang-pulang kamatis. Ang patatas, 120 pesos per kilo, 100 pesos naman ang carrots. Ang siling labuyo, mula 300, nag-200, kanina 180 pesos na lang per kilo. Ang bell pepper, 300 dati, naging 250. Ang talong bumaba, pwede na magtorta, 55 pesos na lang kada kilo. Tumaas naman ng okra, wala nang pertale. Ito ay mabibili na per kilo ng 150 pesos. Ang repolyo mababa pa rin sa 65 pesos per kilo. Samantalang ang ampalaya ay 130 at 40 pesos naman ang sayote pang chapsoy. Ayan, sa isdaan na napakadulas, ang bangos ay 200, may 220, may 240, depende sa laki ng bangos. Ang galunggong bumaba na from 300 ng isang buwan, ay 200 na lang yung malalaking bangos, babae at lalaki. Meron ding 160 na galunggong na malilito, pwedeng pamaksiw. Sa tilapia, meron siyang pambatangas na tilapia maitim na pwedeng gawin ng mangingisda, ng ating tindera ng isda. 140 to 150 per kilo, depende sa laki. Yung ordinaryong tilapia naman, mabibili rin sa 100 per kilo. So 50 pesos lang, kalahati, by tilapia ka na. Yung hipon, from 320 to 400 pesos, depende pa rin sa laki yan. Ang tahong, 80 to 100 pesos, masarap yan pag meron kang pritong isda. Yung ulo ng tuna, 100 lang per kilo, pwede yan isigang sa miso. Yung pusit pang adobo, 360 per kilo. Ang sapsap, 350. Bisugo, 380. Maya-maya, yung laman, 480. At ang ulo ay 200. Ayan, sa baboy, medyo kumambyo dahil mataas daw ang mga feeds.
340 ang kilo ng laman, pero iba ang presyo ng liempo dahil ang liempo ay 360 pesos per kilo, samantalang ang buto-buto from 300 to 320. Ang manok from 200, kanina 180 at meron namang 190. Ang baka, 460 pesos. Ang ribs ay 440 pesos. Ang pata, yung unahan, 300 pesos. Ang hulihan ay 320. Tumaas ang feeds. Kaya bumagsak na naman ng presyo, tumaas na naman ng presyo natin mga baboy. Sa asukal, ayan, pwede na mag-leche plan. Dahil ang white sugar, 82 pesos per kilo. Ang segunda, 78 per kilo. 80 naman ang brown sugar. Pero yung negro na asukal ay 90 pesos per kilo. Sen sa itlog, ayan, yung pula. Pwede mo lagyan ng kamatis, ulam na. Yan ay 15 pesos ang isang piraso ng itlog na maalat o itlog na pula. Ito namang 180 per tray, makakabili ka ng 6 pesos isang itlog. At yung small egg, 7 pesos at yan ay, yung 5 ay 35. Yung medium size na egg ay 5 piraso, 37. At ang large egg naman ay 8 pesos. Isang tray, 230. Tipid ka ng konti pag isang tray. Extra large is 9 pesos. Ang jumbo ay 10 pisong piraso kada isang itlog. Yan, tutok na mga kabarangay, mga kapalikera ko. Ate yes. Bet, Ate Bet, nabanggit mo, no, yung pulang itlog. Yeah. At saka yung pinapakita mong itlog, ang masarap sa agahan yung scrambled egg. O kaya, yung itlog na pula, lalagyan mo lang kamatis, di ba? Kulang na. Kaya lang ang problema, at narinig ko yung report mo, Ate Bet. Magkano ulit yung presyo ng kamatis? Ay, 110? 110 to 120. May 130 pa nga. Kasi raw, mataas ang angkat nila sa Balintawak, kaya magtataas din sila ng presyo. Napakamahal naman ang presyo ng Napakamahal. kamatis. Buti may kamatis, Bet, buti may kamatis. Sa ibang lugar, sinasabi, nawawalan na raw ng kamatis. Yes, Senator. Sa ibang lugar talaga, talagang walang kamatis. Kasi hindi na ma-afford talaga ng tindera na mamuhunan ng mataas kahit sa Balintawak pa sila kumukuha. Ayun. Di paano? Guhit-guhit muna ang bili, ano? Yeah, guhit, 1/4 para maka-avail ka, para makapagluto ka, makapaggisa ka, sarsyado, ayan. Kaya lang, ayun, talaga. masarap sana yung sarsyado, lalo pat nabanggit mo, bumaba na yung presyo ng galunggong, napakamahal niya no isang buwan Hindi pwedeng walang kamatis kasi yun ang panggisa. Yun nga po. Yes, Senator, ang galunggong last month, 300. Kanina, nakakita na ako ng 160, medyo maliit. At may 200 naman, kainaman na pwede na prito, lagyan mo ng ginisang tahong. Ma'am Cecil, sarap doon, di ba? Kaya lang mukhang di mo na makakapagsarsado kasi ang mahal ng kamatis. Kasi yun when ang you cook partner sarsyado, nun you need a lot of tomatoes. Oo. Kaya, Ayun, lang muna, bawang sibuyas muna panggisa. wala munang kamatis. Wala munang kamatis. Pag may kamatis, isang piraso lang panggisa. Huwag mo na magsarsyado. Pag bababa na, pwede na magsarsyado. Lagyan mo na isang itlog, mura itlog pag nagsarsyado ka. Ayon, alam mo, Bet, sa mga darating na araw, magkakaroon tayo ng sorpresa sa ating mga palengke. Meron tayong konting premyo sa mga pamigay. Pamigay sa mga darating na mga tindera. araw. Baka Tumutok bukas. sa usapang call para sa mga sorpresa mula kay Senator Francis Tolentino. Yes. Araw-araw, meron tayo niyan. Bukas na yun, bukas. Aba! Masosorpresa ang mga tindera natin, nakikinig na, natututo na, meron pa silang regalo mula kay Senator Tolentino. Correct. Yes. Maraming salamat. Kasama si Sandy Fernandez, ako pa rin ang palengke queen ng DWIC at Alit 23, Beth Samson, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at nagbabudget tayo ng tama, siyempre. Correct. Buhay na buhay naman talaga. Nagre-report ng live mula sa Malinta Public Market. Maraming salamat, Beth Samson. At bukas, yung papremyo natin sa mga tindera, sa mga suki natin, sa mga palengke dito sa Metro Manila. At sa pagbabalik ng nakagawiang pagsisimula ng pasukan tuwing Hunyo, atin pong tatalakayin. Mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Saan masikip? Saan mabilis ang biyahe? Alamin sa DWIZ Traffic Report. Buong
Luzon, Pilipinas, ganap ng 6:48 ng umaga. Samantala, puntahan muna natin ang lagay ng traffic sa Metro Manila. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Christian Valero ng MMDA Metro Base. Magandang umaga, Christian. Magandang umaga po, Miss Cecil, at din po sa inyo, Sir Senator Francis Tolentino, at sa ating mga tagapakinig ng DWIZ, mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa mga oras ito, Miss Cecil and Senator Francis, ay medyo nagiging moderate traffic na rin po. Ang dalo yung traffic sa Metro Manila. Sisimulan po natin dito po sa bahagi po ng Commonwealth, kung saan dyan sa may Tandang Sora going to QC Circle ay moderate to heavy traffic po tayo dahil po sa mga volume ng mga sakyan na dumadaan dito. At from Circle, approaching tayo ng Quezon Avenue going EDSA, ay dahan-dahan naman po lumuluwag ang dalo yung trapiko. At muli tayo makakaranas ng pagbagal dyan po sa may Fisher Mall, westbound ng QAV, hanggang makarating lamang or makalagpas po dyan sa may Santo Domingo Church. Samantala, yung eastbound po natin ay medyo maluwag pa naman ho ang dalo yung trapiko sa mga oras ito. Makakaroon lang tayo ng konting pagbagal dyan po sa may loob ng Circle, approaching po tayo ng Techno Hub U-turn slot, eastbound ng Commonwealth. Dumako naman po tayo sa bahagi ng southbound ng EDSA, medyo nagiging moderate traffic na rin po. Yung bahagi po ng Timog, going naman po tayo ng Santolan flyover, pero paglagpas naman dito ay dahan-dahan po lumuluwag ang dalo ng trapiko at muli po tayo makakaranas ng pagbagal dyan po sa may Buendia hanggang makalagpas lamang po tayo dito naman po sa may bahagi po ng Ayala intersection. Dumako naman tayo sa northbound ng EDSA, medyo nagiging moderate traffic na rin po yung bahagi ng FB Harrison, going naman tayo ng tramo, at pag akyat natin dyan sa Magallanes flyover ay bahagyang bumabagal ang dalo ng trapiko hanggang makalagpas naman po tayo ng Ayala intersection. Dito naman po sa may area po ng Boni, going naman ng SM Mega Mall ay moderate traffic na rin po. Masusundan po yung pagbagal dyan dito naman sa may bahagi ng White Plains hanggang makalagpas lamang po tayo ng Boni Serrano. Sa southbound ng C5, medyo nagiging moderate traffic na rin po yung bahagi ng CP Garcia hanggang makalagpas po tayo ng intersection ng Miriam. At masusundan din po dito sa bahagi naman ng Libis flyover hanggang makalagpas naman po ng Eastwood. Samantala, yung C5 Ortigas flyover natin, medyo nakakaranas na rin po tayo ng malaking pagbagal ng dalo yung trapiko hanggang makalagpas lamang po tayo dyan po sa may area po ng Bagong Ilog. Sa northbound naman po ng C5, medyo nagiging moderate traffic na rin po yung bahagi ng Bagong Ilog hanggang makalagpas naman ng J. Vargas, at masusundan po yan dito po sa paglagpas ng intersection ng Ateneo hanggang makalagpas naman tayo ng intersection ng Miriam. Ganyan din po, dumako naman tayo sa bahagi ng Ortigas Avenue. Medyo malaki-laki na rin po yung volume ng sakyan na gagaling sa area ng Cainta papasok ng Metro Manila, kaya yung ating C5 Ortigas going naman tayo ng Meralco Avenue intersection ay nagiging moderate to heavy traffic. Pero paglagpas po natin dyan sa intersection ay dahan-dahan po lumuluwag ang dalo yung trapiko hanggang makapasok naman po tayo sa EDSA Ortigas. Samantala, yung eastbound po ng Ortigas Avenue, medyo nagiging moderate traffic po tayo. Dito naman po sa may bahagi po ng EDSA Ortigas hanggang makalagpas lamang po tayo dyan naman sa may area po ng Lanusa. Gayun din po, paalala po natin sa ating mga motorista na bumabiyahe po ngayong Monday ng umaga. Para sa mga nagtatapos sa kanilang mga plaka sa numerong 1 and 2 na yung MMDA number coding ay nagsisimula po rin po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. At masusundan po yun mamayang hapon ng 5 hanggang 8 ng gabi. At para naman po sa mga dumadaan sa lungsod ng Makati, ganun pa rin po kanilang number coding. Nagsisimula yan ng 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. At para po sa ibang katanungan, maaari po tayo tumawag sa... Yes, ma'am. Christian, ako, ba't ang traffic kaninang madaling araw? Mga bandang 4:30 a.m. ba o 5 a.m., Senator Tol? Sa area ng Guadalupe. Guadalupe, yung mula Ayala, medyo mabigat na kagad doon, Opo, at may naiulat po kasi sa ating aksidente po between po ng isang motorsiklo at isang kotse na na-clear naman po bandang alas 6 po bago po tayo magkaroon po ng preparation for the morning shift po ng MMDA. Ayun, so sumakto na naalis na yung, na-clear na yung area na yan aksidente bago yung rush hour, Christian? Opo, tama po kayo na Ms. Cecil and Senator Francis. Alright, maraming salamat. Tsaga-tsaga lang. Alright, maraming salamat, Christian Valero. Christian, salamat sa MMDA. DWIZ Balita. Senator Tol, inaasahan natin na Monday ngayon, buong linggo, ngayon pa nga lang, marami na mga lalagda ang mga panukalang batas. Si Presidente Marcos. Tatlo yan. Tapos yung sa atin mamayang hapon, maaprubahan, God willing, yung Maritime Zones Law. At parang panauhin ng Pilipinas ngayon ang dating UN Secretary General Kim yung Koreano? Ban Ki-moon. Ban Ki-moon. Oo. Kabisado mo. Galing ka ng Korea eh. So, darating din dito ngayon yun at bibigyan din siya ng isang resolution of appreciation ng Senado mamaya. At napakaraming mga gawain ngayong linggong ito
na ating aabangan po sa pag-usad ng magiging mga sesyon sa Senado. Pero nabanggit mo kanina, Senator Tol, yung issue ng legislated wage hike. Kasi ito ay aprobado na sa Senado 100 peso legislated wage hike, pero sa Kamara de Representantes 350 peso legislated wage hike naman. Pero can you enlighten us, Senator, dahil lumalabas na magkaibang version ng panukala yung sa Senado at yung dun sa Kamara de Representantes. Pagka ganun ba, Senator Tol, na magkaiba ang bersyon, ano ang pagdadaan ng proseso nito? Magtatagal ito, no? Dahil maghaharap yung dalawang kapulungan, magkakaroon ng isang bicameral conference committee at pag-uusapan ano ba talaga 350 pa, mataas yung 350 kung yung ibang mga employers natin, yung mga ibang kumpanya ay natataasan sa 100 piso, lalo na siguro itong 350. Subalit ang sinasabi naman, hindi apektado yung mga small and medium enterprises. So mahaba-haba ang usapin ito. At sa mga darating na araw, ito yung siguro magiging laman ng mga national issues natin. Kung kailangan ba na... parang lumalabas, Cecil, talagang kailangan. Kasi both houses na payag. Yun lang amount. Kung magkano. Ayan, kung magkano na lang, Senator Tol. Kasi malaki-laki yung sa version ng Kamara de Representantes na 350 peso wage hike. Pero nanggagaling yata ito, Senator Tol, doon sa sinasabi ng sektor ng mga manggagawa na yung daw living wage higit 1,000 pesos na. Kaya lang ang binabanggit naman ng DOLE, Senator Tol, nangangamba sila na pagka ganun kataas yung ibinigay na aumento sa sahod, baka daw magsara yung maraming kumpanya. Merong ganong agam-agam na baka hindi kayanin ng mga ibang kumpanya na sa halip na makapagbigay ng mataas na sweldo ay pilitin na lamang magsara o mag-layoff. So mahaba-habang usapin ito. Anyway, marami pa po tayong pag-uusapan ng mga issue sa pagbabalik po ng Usapang Tol. DWIZ Balita. Ano kaya nangyari? Pinas, 6:55 ng umaga. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ
Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Balita. Samantala, bigyan daan po muna natin itong napakahalagang, kumbaga, food for thought mula po sa Alir Broadcasting Corporation Chairman na si Sir Edgard Cabangon. Gratitude is the best attitude in life. If the heart is grateful, it is humble, joyful, and generous. Let us pray to have a grateful heart always. Think good. Thank God. Thank God. Have a great week ahead. God bless you. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating inaugural pilot episode. At napakapalad po natin, Cecil, kasama po natin ngayon ang Secretary ng Department of Education at ang ating Vice President na Republika ng Pilipinas, si Vice President Sara Zay Duterte, para po sa ating guest bilang pilot episode po natin. At nandiyan na po sa linya si Vice President. Ma'am? Yes, apo, Sentol. Ma'am, maayong buntag. Senator Francis Tolentino at Ma'am Cecil, magandang umaga po sa inyo at sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood sa inyo umaga na ito. Kumusta po kayo, ma'am? Magandang umaga po muli. Okay lang po. Excited po sa darating na linggo. Ay, ma'am, pasensya na po, maaga namin kayo naabala, pero may mga katanungan po tayo ngayon. Ito po ay tungkol sa sektor ng edukasyon. Base po sa tugon ng masa survey ng Okta Research, lumalabas po na 84% ang trust rating ng DepEd at number 1 na agency na department sa mga trusted agencies. Saan po natin kaya pwedeng ma-attribute ito? Ito kaya ay resulta ng magandang pananaw ng mga magulang sa mga programa ng inyong kagawaran o sa liderato? Madam Vice President? Yes, Senator Francis, paniwala ko dahil ito nakikita na ng ating mga magulang at ng ating mga kababayan ang determinasyon at katatagan ng ating mga guro at ng ating mga non-teaching personnel sa Department of Education. At meron na pong epekto yung kampanya ng ating pamahalaan na kailangan yung ating mga anak, yung ating kabataan ay nasa loob po ng mga paaralan at naiintindihan na ng ating mga kababayan ang kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng kanilang mga anak at sa pagbabago ng kanilang pamilya. Lalong-lalo na po yung mga pamilya na medyo hirap sa buhay. Congratulations po dyan, Madam Vice President. Are you elated, Madam Vice President, dito sa naging resulta ng Okta Research Survey? Kasi number 1 trusted government agency po ang Department of Education. Yes, ma'am. Especially para po sa aming mga frontliners, sa aming mga teachers na nandoon talaga sa aming mga paaralan. Dahil alam nyo naman po na mahirap ang trabaho ng isang teacher at hindi basta-basta ang maging isang guro, lalo-lalo na nasa kamay mo yung kinabukasan ng mga bata at nasa iyo yung pag-inspire sa mga bata na pumasok araw-araw sa paaralan. Kaya masaya ako as a Secretary ng Department of Education na merong appreciation
ang mga kababayan natin sa ginagawang trabaho ng ating mga frontliners sa Department of Education. Ito yung mga teachers natin. At masaya din ako dahil merong epekto po yung kampanya ng ating gobyerno para sa isang bagong Pilipinas na yung ating mga kabataan ay educated. Salamat, ma'am. Siguro pangalawang tanong namin at ito, importante po ito kasi para, ma'am, na unti-unting bumabalik yung lumang school calendar, gaya po na nabanggit ng DepEd, ito po ay dahil sa consultation sa iba't ibang sector, stakeholders, pero dahil maaga ngayon ang bakasyon ng mga estudyante ngayong taon, hindi kaya maapektuhan po ang learning, quote-unquote, ng mga kabataan natin, ma'am? Yes, opo. Sentol, ang ginawa po natin, iniklian natin yung break. Yung end of school year break, yun po yung iniklian natin. Kaya po tayo naggumawa ng extensive consultations dahil po dito. Dahil hindi po 2 months yung break natin na mangyayari for the end of school year of 2024 to 2025. Doon naman po sa number of school days, konti lang po yung naging diferensya doon. Nasa 7 days lang po ang difference. Mga 1 week lang po na shorten natin ang ating school year. Kaya din po gradual yung shift natin sa school calendar at hindi natin binalik kaagad na magtapos ang mga bata sa March. Dahil po, yun po yung isang consideration. Makaka-apekto po yun sa mga kailangan pag-aralan o learning competencies ng mga mag-aaral. So wala po yung pangamba, Madam Vice President, about yung tinatawag na learning gap, ano po? Well, nandyan pa rin po yun dahil ilang years na po tayong merong problema po sa pag-aaral at sa pagpapaintindi sa ating mga estudyante. Pero yung school calendar, hindi naman po makaka-apekto sa mga kailangan gawin ng Department of Education para merong catch-up yung ating mga kabataan, yung ating mga learners sa kanilang mga kailangan matutunan sa mga paaralan. Salamat po, ma'am. Last question na po at alam kong napakahalaga nitong oras nyo. Maswerte kami. Kayo ang nakuha namin sa initial episode at naririnig po tayo sa buong Pilipinas. Nasa Aliw TV po tayo, Channel 23. Sa Davao po, 98.7 FM po tayo sa Davao. So, huling question po, Madam Vice President. Kanina nagtatanong kami tungkol sa mga presyo sa palengke. At inulat po ng Philippine Statistical Authority na nagsisimulang tumaas ang presyo ng pagkain, inflation, kamatis kanina, medyo kulang, ganun din yung sa bigas. Sa tingin nyo, ma'am, makakatulong ba ho ang DepEd, lalong-lalo na sa i-inculcate, pagkikintal sa kaisipan ng mga estudyante natin, sa pupils natin, sa kahalagahan po ng agrikultura? Can this be part of a mini curriculum para magkahilig po sila sa agrikultura, ma'am? Yes, apo. Unang-una, Senator Francis Tolentino at Ma'am Cecil, gusto ko pong mag-congratulate sa inyong dalawa sa inyong show, early morning show. Congratulations po sa inyong dalawa. Paniwala ko, natupad na yung isang pangarap na ni Senator Francis Tolentino na maging media star sa ating current events, news reporting, and of course sa pagbibigay ng opinion sa iba't ibang issues ng ating bansa. Mm-hmm. So ma'am, yung sa agrikultura po pwede po ba sa mga bata din? Paano po 'yon? Opo, Senator Francis, unang-una po, meron tayong pinirmahan na Memorandum of Agreement. Dahil sa pag-ikot ko sa ating mga paaralan, pag nagsuschool visit kami, lalong-lalo na doon sa mga probinsya, nakikita po namin, Senator Francis, na ang laki po ng school area. No, meron tayong mga school sites na 6, 7, 8 hectares. Pero ang nagagamit lang po nun sa paaralan ay less than
1 hectare. So nakikita ko, idle lands yung ibang area doon sa school side. Kaya masaya ako na noong humingi kami ng tulong sa Go Negosyo ni Sir Joey Concepcion, sabi namin, Sir, pwede niyo ba kaming tulungan na i-conceptualize na magamit sa agrikultura yung mga idle lands ng mga school sites. Last year po, gumawa tayo ng MOA sa Philippine Center for Entrepreneurship Foundation Incorporated. Ito po yung Go Negosyo. And gagawa po sila at tutulungan nila tayo na gumawa ng programa, proyekto. Ito po yung pag-e-establish ng school gardens, pag-showcase ng agribusiness events sa ating mga paaralan, and syempre, nagiging income generating yung mga school gardens natin para sa ating mga parent, teachers, associations. Ang tawag po natin sa project natin ay pampaaralang taniman ng mga agribida o PTA. Dahil unang-una, ito po talaga yung gusto namin na parang augmentation ng panggastos ng Parent Teachers Association para doon sa paaralan. O di man kaya, depende po sa discussion ng mga lawyers sa loob ng Department of Education, pwede po siyang maging trust fund ng paaralan o dagdag sa MOOE. So yun po yung gagawin natin na sa ngayon po ang nag-participate at nagbigay ng kanilang mga pilot schools para subukan natin itong pampaaralang taniman ng mga agribida ay ang Region 6 o Panay Island at ang Caraga. Yan po yung mga regions na meron na tayong na-identify na mga paaralan. Sa mga susunod na buwan, Senator Francis Tolentino, papakita po namin sa inyo yung harvest na po ng mga tanim. Meron din po tayong batas, Senator Francis Tolentino, sa pag-establish po ng fisheries school. Ayun. Apo, dito naman po sa fisheries school, Sen, tinuturuan natin simula grade 4 hanggang grade 9. Tapos papasok sila ng senior high school, tinuturuan po natin sila unang-una paano mag-alaga ng isda, pangalawa paano mag-alaga ng mga isda sa fish pond, hanggang pwede na po silang pumasok sa senior high school na meron na pong, basahin ko lang po yung actually, yan nga, Vice aquaculture President. na yun. Aquaculture na. Yes, apo. Yan nga po yung aquaculture, fish capture, fish production, packaging, fish wharf operation, and fishing gear, repair and maintenance. Lahat po ito NC2. Ayun, ang so dami. it's already pala. Ginagawa na. Katulong pang PTA. Part of the curriculum na ika nga. Tama po ba, Vice President? Yes, correct. Meron pong batas. Kaya part po ito ng lumang curriculum. Part din po siya ng bagong curriculum ng matatag curriculum. Meron din po tayong tinatawag na rural farm schools. Ito naman po ay tinetest natin sa Region 6 din naman. Ganon din po. Magtuturo siya ng agricultural subjects doon sa mga mag-aaral natin. Ayun, ang ganda. Kasi nung araw, Cecil, hindi ko na inabutan to. May nagkwento lang sa akin, Madam Vice President. Meron daw nung araw na contest sa mga grade school, high school na Future Farmers of the Philippines Award. Yung mga ganun daw konsepto. Pero nakikita natin, maganda naman tong ginagawa ng DepEd. And we look forward, ma'am, to future developments. At ma'am, wag po kayong mag-aalangan, huwag kayong mag-aatubili. Pag meron kayong gustong i-announce, ito pong programang ito ay handang maging venue po nyo, vehicle nyo po sa mga programs ng DepEd. At ako po ay nag-practice na maaga gumising araw-araw para po sa mahirap pala itong trabahong ito. Akala ko po madali lang, 4 o'clock po akong gumising, ma'am. Pero bukas pala meron pa. At susunod na araw meron pa. Ma'am, we have taken
too much of your time, the Vice President of the Philippines, Ma'am Secretary Sara Duterte, na pinaliwanag po yung mga bagong programa ng Department of Education. Ma'am, congratulations sa being the #1 most trusted government agency according to the Okta research, and we look forward to hearing from you again. And thank you for taking your time, for waking up early likewise to join our program, Usapang Tolls. Dagang salamat, Vice President Sara Duterte. Thank you, Senator Francis Tolentino. Matatag ang mga Pilipino, kaya kaya mo yung bagong role para sa ating bayan. Alright. Marami pong Dagang salamat. Dagang salamat. Thank you very much. Narinig po natin. Amping. Narinig po natin si Vice President Sara Zay Duterte. At kasama po natin, gumising din po tayo na maaga. Pero bukas, magkikita ulit tayo. Nandito ulit tayo bukas sa istasyon. Napakabilis ng oras. At inyo pong natunghayan na subaybayan ang inaugural episode ng Usapang Tol. Ako po si Cecil Villarosa. Magandang umaga. Po, Senator Francis Tolentino, magandang umaga po sa inyo mga tol. At magkita-kita ulit tayo bukas ng umaga. Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon,